Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos mag-ipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagpapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya bumuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipon niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipos sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksika ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipos sa inyo?" Subalit patuloy na lumilingalinga si Jesus, hinahanap ang humipos sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya ay 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron pong napakagandang linya sa Biblia na nagsasabi,
walang hindi mapangyayari ang Diyos. All things are possible with God. Well, para sa atin, at times it does not make sense. Bakit? Para sa atin, may mga pangyayari o bagay-bagay na napakahirap paniwalaang mangyayari. But with God, all things are possible. Pero para maintindihan natin, itong linyang ito ay hindi lang basta-basta linya ni sinasabi natin, di bale, all things are possible naman sa Diyos eh. Ayan mong mangyayari yan. Hindi. So that this can materialize sa personal nating buhay, para mas ma-appreciate natin na walang hindi kayang mapangyayari ang Diyos, may mga requirements po kasi dyan. Kumbaga, it's not simply saying all things are possible, period. Hindi. At makikita natin, narinig natin sa ating Ebanghelyo ang mga requirements noon. Unang-una, the first requirement for you to allow God to do things that are impossible in your life, kailangan it starts with what we call sense of need. When we realize we are helpless and we are powerless, we also realize our sense of need for God. Hindi ba si Jairus sa ating Ebanghelyo, we have to remember, sabi ng Ebanghelyo, he is a synagogue official, ibig sabihin he was powerful. He was a person with authority. He could have commanded the doctors and everything na pagalingin ang kanyang anak. He could have spent all his money para gumaling ang kanyang anak. But because he realized na kahit nasa akin ang lahat, makapangyarihan ako, mayaman ako, at this point, I am helpless. I am powerless. The sense of need. Kaya nga ito yung nagudyok sa kanya na lumapit kay Jesus. Because he realized his sense of need. Ganon din yung babae, hindi ba? 12 years na dinudugo, sabi nga ng Ebanghelyo, naubos na niya ang kanyang kayamanan sa pagpapadoktor. Hindi siya gumaling, kundi lumubha pa nga ang kanyang kalagayan. And so she realized also her sense of need. Siguro sabi ng babae sa kanyang sarili, naubos ko na lahat, napuntahan ko na lahat ng mga doktor. Walang makagagamot sa akin. But only if I could touch the tassel of his clothes, gagaling ako. The sense of need. Bakit? How can Jesus perform a miracle in you if you do not have that sense of need? In fact, the authority and power of Jesus will be useless. Bakit? Dahil kung wala tayong sense of need for God, it simply means we are in control. Eh, yan naman ang tao, hindi ba? Parang kung may sakit ka, ako ang in charge dito. May problema ako, may pagsubok ako, gagawan ko ito ng solusyon. Kayang-kaya ko ito. Kaya kahit gaano makapangyarihan ng Diyos, hindi yan uubra. Bakit? Eh, ikaw naman palang in charge eh. Ikaw naman pala ang bahala eh. Gagawan mo pala ng solusyon. Eh, anong gagawin ng Diyos? Wala. But when we realize our sense of need, then God can do something. Because we allow His power to work
in us and within us. Kaya yung imposible, mangyayari. It starts with the sense of need. At napakahirap sa tao yun eh. Because when you realize your sense of need, para kasing mahina ka, parang talunan ka, parang wala kang kwenta kasi you are in need. But that's the only way that Jesus' power can take control over us. When we are helpless and when we are powerless. And when we realize it for ourselves. Pangalawang requirement po niyan na ipinakita din ni Jairo at ng babae is humility. Sabi nga nila, ang huling magiging hadlang sa isang tao para lumapit at magpatulong. Alam niyo kung ano? It's pride. Hindi ba? May mga naririnig kang kwento, hirap na, ayaw magpatulong. Bakit? Pride sa sarili yun eh. Like for example, kung mas matalino ka, lalapit ka ba sa hindi nakapagtapos? Pride mo yun eh. Kung mas maganda ang status mo sa buhay, lalapit ka ba sa mas mababa sa'yo? Pride mo yun eh. But when we learn how to humble ourselves, kadugtong nga yung sense of need eh. When we humble ourselves, malaking bagay ang mangyayari sa atin. You look at Jairus, hindi lang sense of need, kundi nilunok niya ang kanyang pride bilang isang makapangyarihan at mayamang tao at lumapit siya kay Jesus. Ang nangyari, gumaling ang kanyang dalagita. Finally, na requirement is trust in the power of Jesus. Lalong-lalo na kay Jairus at saka itong babaeng ito. Si Jairus, kaya nga lumapit siya. At kahit nung may lumapit sa kanila at sabi, namatay na yung anak mo, wag mo nang istorbohin si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Huwag kang mabahala, relax ka lang. Manalig ka lang sa akin, magtiwala ka lang sa akin, and you will see the wonder of this thing. Kaya kay Jairus, pinagkatiwalaan niya yung salita ni Jesus, gagaling anak mo, gumaling nga siya. Sa babaeng ito, anong sabi ni Jesus? Pinagaling ka ng iyong pananalig. Yung pagtitiwala mo na gagaling ka, sa paghipo mo lang ng aking damit, yun ang nagpagaling sa'yo dahil may tiwala ka. And also at times, things do not happen because we lack trust. Ang hirap kasing magtiwala na mangyayari ang isang bagay, di ba? Lalong-lalo yung imposible, hindi ka talaga magtitiwala. But for impossible things to happen, we also need trust. Magtiwala. Kaya mga minamahal kong kapatid, napakaganda ang ebanghelyong ito. Because so many times, most probably we see ourselves in the person of Jairus. Lalong-lalo na yung mga may anak dito, di ba? Kung nagkasakit ang inyong anak, o pag nagkasakit tayo, tinamaan tayo ng malubhang sakit, ganito, di ba? O yung sa babae, may matinding, naubos ng lahat, ginawa na ng yan, wala. At times we see ourselves in these two characters. But let us remember, all things are possible with God. Lahat ng bagay pwedeng gawin ng Diyos. Pwedeng mangyari sa Diyos. Pero sana, wag nating kalilimutan yung tatlong requirement.
Let us realize first our sense of need, especially for God. Second is, let us be humble enough. And thirdly, let us put our trust in the power of Jesus.